Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay tinipo ng Diyos sa Kanyang pagmamahal sa pagpapasalamat natin sa biyaya na tayo ay Kanyang tinawag sa paglilingkod sa Kanyang sambayanan. Kaya samahan niyo ako sa pagpasalamat sa Diyos at sa patuloy na pagkakaisa natin bilang mga lingkod ng Diyos para sa Kanyang bayan upang patuloy na maipalaganap ang pag-ibig ng Diyos at masundaan natin ang kalooban ng Diyos. Upang maging marapat tayo sa kalooban ng ating Ama, atin muna ang pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhak nagkasala sa isip, salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kabila ng maraming kakulangan, minagandang loob mong maging lingkod na hirang akong pinangasiwa mo ng iyong sambayanan. Pagkaloob mong marapat kong magampanan ang tungkuling iyong iatang para pangasiwa ng iyong bayan, na iyong pinamamahalaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat iniligay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos, na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mamabagis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila.
Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito'y lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinadkan si Pablo. Labis silang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli at siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitan ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ang balana, ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sanktuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel, sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at nanalangin,
Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapootan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Gandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na pari, at sa inyo na marami ay mga religious organizations at mga institutions natin sa diocese. Maraming salamat, kayo ay maagang gumising at nandito ngayon pang makiisa dito sa ating banal na misa ng pasalamat natin. At pasalamat ko para sa aking anibersaryo ng ordinasyon. Ngayong araw na ito, ngayong ganitong oras, ako ay naghahanda na noon sa ordinasyon. Ganitong oras ay papunta pa lang sa simbahan, no? At hinahanda pa yung ng aking ordinasyon. Dahil nang inordinan ako, napakabait ng parish priest ko at hinayaan niya, ako lang lahat ang maghanda. Dahil sa sobrang bait niya, ay hinayaan niya na akong bahala sa maganda. Kaya dahil siya ay napakabait at naghahanap ng Kaya habang nag-ordinasyon ay busy siya dahil may delivery siya ng kanyang mga paninda doon. Kaya tuwang-tuwa naman ako at siya ay nag-kwan sa akin doon sa ordinasyon na yon, no? Na memorable din naman dahil nga sa inordinan pa lang ay may struggle ka na. Inordinan pa lang may struggle ka na sa parish priest mo. Kaya magandang kundi naman experience na dadala natin sa ating pagtanda. At ngayon, nandito ako at
sana naman ay yung parish priest ko ay tanggapin na ni Lord sa kanyang kaharian dahil pumanaw na rin naman siya. No? At mabait din naman yon dahil kan siya ng ating Panginoon. At tayo ay nandito, sabi nga ng ating Panginoon, ay sabi niya ay nandito para tayo ay magkaisa, tayo ay maging isang bayan ng Diyos, no? At ito yung ating talaga, ito yung ating itong ating misyon na pag-isahin tayo ng ating Panginoon dahil siya at ang Ama ay iisa. Kaya tayo rin ay maging kaisa ng Ama. At magiging kaisa lang tayo ng Ama kung pagsisikapan natin na maging kawangis hindi lamang sa larawan, kundi kawangis tayo ng kalooban ng Ama. No? Ito yung aking panalangin noon pa na magampanan ko ang kalooban ng Ama. No? Magawa ko yung kalooban niya upang talagang hindi yung kalooban ko ang maghari. Dahil yun ang palaging ang ating iniisip ay yung kalooban ng Ama. So yung kalooban ko ay aking naipapailalim sa kanyang kalooban at hindi ko hinahahayaan. No? Although nandoon pa rin ang aking pagiging kuminsan ay may yabang din naman, may kung din naman tayo. Hindi rin naman mawala sa atin yung pagkaya mayabang at pagmamalaki. No? Pero dahil nga dito sa panalangin ng ating Panginoon na masundan ko ang kalooban ng Ama at kaya unti-unti ay natitame down ko rin ang sarili ko, no? Na napapakwan din natin minsan ang napapaamo din natin yung ating pagkasimaron. Minsan ay taka nga ako bakit dito ay hindi ako ganun. Although suplado naman talaga ako. Sabi na noon pa ay buti na lang dito at hindi ako masyado ganon. Suplado. Pero suplado pa rin, di ba? Dahil nga sa ganon naman talaga ang mukha natin, no? At yun ay biyaya ng Diyos, no? Biyaya ng Diyos na kadalasan ay sarcastic din talaga salita. Sarcastic din ng mga comments. Pero sa biyaya ng Diyos ay kuminsan ay napipigilan natin yung maging matalim ang dila dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ito yung pinapasalamat ko sa biyaya ng ordinasyon, no? Na yung aking mga masamang mga hilig ay unti-unting inaayos ng Diyos. At yan ay dahil sa mga panalangin ninyo, no? Panalangin ng bawat sambayanan na aking napaglilingkuran. Hindi lang dito, kundi doon sa aking mga previous na mga parokya. Dahil nanalangin sila na sana'y bumait talaga ako dahil talagang hindi ako mabait noon. Dahil sa panalangin nila ay ito. So salamat kayo. Bago ako nakarating dito ay mahaba na sila. Matagal na silang nanalangin na bumait-bait ako. Kaya may kaunting kabaitan na rin naman na naabot tayo. So sana nga ay patuloy pa na magampanan ko ang tungkulin na iniatang sa atin ng ating Panginoon at yan ay sa pamagitan ninyo, no? Sa pamagitan ng inyong patuloy din na
pakikiisa sa ating mga programang nilalatag natin sa diocese natin, sa ating mga parokya, sa ating mga MSK, sa ating mga K3, sa ating pagbabalik handog. So maraming salamat at nandyan kayo, no, sa ating mga institusyon, sa ating mga paaralan, no. At buti lang at nandito itong mga religious organizations, no, dahil may nabuo kaming plano ng Ludis, no, mga Ludis, yung ating Lucena diocese school system natin, no, na itatap namin kayo, no. Tatawagin ko kayo lahat ng mga religious organizations natin sa diocese dahil may malaki kayong misyon sa evangelization natin. At yan ay malaking gampanin natin yan para sa evangelization, lalo pa sa mga bata na mga hindi makapag-aral or mag-aral man sila ay hindi sila nabibigyan ng mga Catholic teachings. Kaya malaking tulong kayo, mga religious organizations natin sa diocese. No, maliit man o malaking organisasyon, ay kayo ay magiging instrumento ng ating diocese para magpaaral ng mga ating mga kabataan sa Catholic tradition, sa Catholic education natin. No? So sana ay makiisa kayo, makibahagi kayo sa misyon ng ating diocese ng evangelization at yung natin sa mga maliliit na Catholic schools natin is talagang part yun ng evangelizing activity ng ating mga parokya. No, kaya nagkuhan tayo ng mga parochial schools para naman magampanan natin yung evangelizations hindi lamang sa simbahan, kundi lalo na sa mga structured institutions, kagaya ng ating mga Catholic education, no? Catholic schools natin. No? So sana ay magampanan natin ito at sa ganoon ay tuloy-tuloy yung pagsunod natin sa kalooban ng Ama. Tuloy-tuloy na tayo ay talagang maging mga mabubuting anak ng ating Panginoon. Dahil kagaya ni San Pablo, lahat tayo ay papanaw din sa lupang ito, sa mundong ito. No? At sa pagpanaw natin, kagaya ni San Pablo, ay dapat ay may maiwan talaga tayong hindi lamang ligasiya, kundi may maiwan talaga tayong misyon, nagampanang misyon. No? At bawat isa sa atin ay yun ang ating yun lang talagang ating maipagmamalaki sa mundong ito. Yung nagampanan nating misyon, kagaya ng ginawa ni San Pablo. Talagang maraming paghihirap na dadaanan, pero pag tupad natin ang misyon na bigay sa atin ng Diyos, ay talagang yun ang magbibigay sa atin ng kagalakan sa langit. So, bawat isa sa atin ay binibigyan ng Diyos ng chance at tinatawag tayo maging misyonero. Kaya gamitin natin ang bawat pagkakataon, gamitin natin ang bawat mga chances na binibigay sa atin ng Diyos to be a minister of His Word, no? Magmisyon ng kanyang pag-ibig sa mundo. In a little way or kahit na sa grandiosong pamaraan, lahat ng yan ay pagtugon sa panawagan ng Diyos. Kailangan lang talaga natin ay ang paglaan ng ating sarili sa kalooban ng Ama upang
ang kanyang diwa ay talagang maging kabahagi ng ating buhay. At tayo at siya ay magiging isa. At tayo bilang sambayanan ay patuloy na pagpapalain ng Diyos dahil sa patuloy din nating paglilingkod sa Kanya. Ang lahat po ay magsitayo. Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ang ating tugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng Kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay kami ka sa amin at naging ganap ang iyong pag-ibig na sa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Tayo po idadako na sa pag-aalay.
Puri-puri ka, Diyos sa mga lumikha ng libutan, sa kagandahang loob na ito ngayon may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ka po ang may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanang araw at panahon ay nasa iyong mawaing pamamahala. Ang tungkuling minabuti mong sa aking pagkatiwala at ang mga alay na ngayon nasa dambana ay taguyod mo upang ang bayan at pari ay magkaisa ng adhika sa ikapagkakaroon ng pagsunod sa kawan sa tagapangasiwa at ikapapanatili ng tagapangasiwa sa malasakit matyaga sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kayo aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo ang iyong anak ay naging lingkod mo upang mahihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasayong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya sa kanyang ginampanan na mga hinirang at pinatungan ng mga kamay sa pagsasalo sa lingapunan. Ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkan, dinudulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya, kaysa ng mga anghel, nagsaat ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangapun, pupuno ang langit at lupa, kapilahan mo. Sana, o sana, sana sa kahit taasan. Sana, o sana sa kahit taasan, nagpalang naparirito, ngalan ng Panginoon. Sana, o sana sa kahit taasan, sana sa kahit taasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama, naming banal, ikaw ang mukha ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal makaloob na ito, pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Inabot sa kanyang maalagad at sinabi,
Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito nga ang katawan ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Buhay bilang Mesiyas, kahit sa wakas, saranayat sa Ama, ginagawa namin yung pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Buong pag-ibig natin ngayong awitin ang panalangin tinuro ni Kristo sa atin. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin
sala, wala nang pagpapatawan namin sa kakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tili sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang umulan, harian at kapangyarihan, tangkaluwal at biyaan, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkaluban kami ng kapayapaan at pagkakaisaan sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isang kapayapaan. Sa amin, dero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan sa sanlibutan. Sa amin, dero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo amin ang Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng tanang kaganapan at kabutihan. Pagkaloob mong sa pagsasalong ito, sa banal na pakinabang, ako'y magkaroon ng kakayanang ganapin ng ayon sa iyong kalooban at ituro ang katotohanan sa ikababatid at ikatutupad ng tanan sa aral ng iyong bigay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa mga nagdiriwang ng kanilang karawan, anibersaryo ng kanilang kasal, pupunta sa ibang bansa at pupuha ng pagsusulit. Pumunta po dito sa unahan para po sa panalangin at pagbabasbas. At isusunod na rin po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Ama naming pagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Nihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming nagdiriwang ng karawan, anibersaryo, nakatakdang magibang bayan sa ilalim sa mga pagsulit at iba pang magahalagang kaganapan sa araw na ito ng kanilang buhay. Pagkaluban sila ng mas mahaba at makabulang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanapbuhay, kaligtasan sa namang kapahamakan, basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at tikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang mga angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabis sa pag-ibig. Nihiling namin ito sa pamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapang ito ng panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan at magangad sa buhay sa kalangitan. Sa pamagitan ng Kristo kasama Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kanilang kasal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humay tayong dala ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.